Saint Peter and Paul Parish, Bulalakaw Oriental, Mindoro. Ito po ang kanilang parokya dito sa Bulalakaw. Pagpasok mo dito, ito ang makikita mo ang kanilang bakuran ng simbahan. At exactly 12 noon nang kami ay bumaba at pumasok dito sa kanilang parokya. Ito po lakad namin ito ay bisita iglesia na. Kung tatanungin nyo po at bakit napakaaga namin magbisita iglesia, tayo po ay nasa panahon na ng Kwaresma. Nag-start po ito noong Ash Wednesday at bibilang lang po tayo ng 40 days, hindi po kasama ang Sabado at Linggo. So, pagpasok namin dito ay agad na kami nag-umpisa ng aming pagdarasal. Meron po kaming guide or book of prayer para po sa bisita iglesia. Ito po ang kabuuan ng kanilang simbahan. Maganda, malinis, well organized at very solemn po ang lugar na ito. So, pagkatapos po naming magdasal ay syempre nagkaroon po kami dito ng picture taking. Ito yung larawan ng aming grupo. Mukha kaming kukonti dito pero kami po ay 49 talaga. At ito po, mostly ang mga kasama ko dito ay mga senior na at konti lang kaming mga nasa middle age. Siyempre, mas ginusto ko rin magpa-picture dito sa dalawang saint nila, si Peter and si Paul. At pagkatapos po ng mga picture taking namin sa loob ng simbahan, ay gumora naman kami dito sa Fort of Bulalakaw. Ito na po yung pinaka-last part ng Oriental Mindoro. Ito po yung fort nila. Meron po ditong mga dumadaan na Roro going to Katiklan. So kung kayo po ay yung mga galing Manila, sakay ng bus at dito po kayo tatawid papuntang Katiklan. At pagkatapos naman po namin dito sa Fort of Bulalakaw, gora naman kami dito sa kanilang public market. Ito po ang kanilang public market. Sa pag-iikot namin dito ay naalaala kong bigla yung mukha or yung imahe ng aming old public market dito sa aming bayan sa Nauhan. So almost lang po sila, similar lang po sila ng itsura ng dati naming public market. So sabi nila ay dito daw po sa kanilang public market ay marami kang mabibiling mga murang tuyo. Kaya naman po kami ay pumasok at nag-ikot-ikot dito sa kanilang public market. So as you can see ay marami po mga paninda dito, mga gulay. At mukha tayo naman nga talagang sabi nila nga ay mura ang mga bilihin dito. So tara sa loob at tingnan natin kung ano yung pwede nating mabili. So pagpasok namin dito sa loob ng public market, ito ang makikita mo. Marami po sila mga paninda at syempre ang aming target dito talaga ay tuyo. At ito na nga po, nagkakalkal kami dito ng mga tuyo. At masabi ko po sa inyo, ang quality ng kanilang tuyo ay talagang maganda pa. Bago ang kanilang mga tuyo. Hindi po yung parang nagpa-powder na ang mga asin sa kanilang tuyo. At kasi po pag nagkita kayo ng mga tuyo na parang nagpa-powder na yung mga asin, hindi na po yun maganda. Yun na po ay lumang tuyo. So ayan din, at marami po rin silang mga tindang bagoong dito. At mukha rin pong mga bago ang lahat ng yaan at hindi po siya luma. Marami po kaming nabiling tuyo. Lahat po ng mga klase ng tuyo ay aming binili. At syempre kung kayo po ay dadalaw o bibisita rin dito sa Bulalakaw, try nyo rin pong bumili dito ng tuyo sa kanilang public market. At makakabili po kayo ng mura at bagong tuyo. Sa pagkatapos ng aming pamimili ay gora na kami. Ito po ang labas ng kanilang public market. Maayos at maganda naman po. Malinis din ang kanilang public market. At dito po nakapark ang aming service. So tara na, let's go at go back home na po kami sa mga oras na ito. So along the way ay eto naman po ang makikita mo sa kanilang kapaligiran. Mga tanim nila ay sibuyas. Mostly ang nakita ko po ay sibuyas, hindi mga palay. So I think seasonal din po ang pagtatanim nila dito ng ganyan. So dito sa part na ito guys, kung mapapansin ninyo ay nag-uumpisa ng matuyo ang kanilang mga damo, ang mga puno at ang kabundukan. Hindi pa po tayo declared na summer na dito sa ating bansa, pero dito sa lugar na ito ay nag-uumpisa na po ang summer. Nakakalungkot lang pong tingnan na mas maaga nilang mararanasan ang panahon ng tagtuyot.
So anyway, yun muna po guys, and thank you for watching. Have a nice day. Bye-bye!